Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kaway-kaway! Yan partner, sa araw na to pa rin. Dito pa rin tayo sa Barangay Lantay, Pangantukan, Bukidnon Province. At saka ito na yung ating part 2 ng ating video. At kasama natin ngayon partner ang ating farmer hero. Tinatawag na nating farmer hero, farmer expert, Farmer genius. Genius. Ayan, si Sir Bob Barrio. Ayan, partner, matuto, makinig at ma-inspired dito sa kanya dahil marami po siyang isi-share at ngayon partner ang ating topic. Yes, kung napanood niyo po yung ating video mga idol, paano gawing 6 times ang ating harvest, ordinary harvest, saka coffee part 1 po yung ating video. So ngayong episode po mga idol, dahil nabanggit po natin ang isa sa mga discard, dalawa o tatlo sa mga diskarte doon na para mataas yung yield or production natin is ang multiple planting. So, ang multiple planting kasi medyo madali lang eh. Tatlong isang bagsak lang eh. Sa isang punuan, isang tanim, tatlo. So, dito po mga idol, ituturo po sa atin ni Sir Bob kung paano yung detapping at saka grafting. Ayan, excited na ba kayo mga kapalaboy? Pero before that partner, tatanungin natin si Sir Bob. Ito yung mga question sa kanya. Kung ano ba yung bakit ito yung pinili niya na na coffee na variety? Kasi marami talagang variety partner. Ano ba yung compatibility sa isang area? Ano ba dapat ang itatanim? Ano ba dapat tandaan nila? So, dito sa ating farm, bakit tayo nag-graph, bakit tayo upgrade sa ating kape? So, dito sa farm, nagko-collect ako ng different varieties of Robusta. So, ang ating iga-graph na variety ngayon is from Nestle Philippines, na which is from Thailand, 2017-2 na variety. So, kung titingnan natin siya, physical, big bean siya at saka long lateral. So, kukunan natin siya ng vertical na gagawin nating sayon at saka yung kanyang lateral atin ding gagawan ng solusyon na hindi masasayang. So yun din ang gagawin nating sayon na itatap natin sa vertical. So ito na ang proseso sa ating detapping. So kung titingnan natin itong height ng kaping ito, hindi pa advisable na mag-detap tayo dahil mababa pa lang siya. So, ito ang variety ng Thailand 2017-2. So, kung titingnan natin, big beans talaga siya. So, ang edad nito is wala pang 2 years. So, August 20 pa lang ito mag 2 years next month. Pero, ang nakikita kong abilidad ng kaping ito is consider siya as long lateral. Malaki ang kanyang lateral. So, ang kanyang bunga ay malaki din. So, ito ay posibleng magbibigay sa atin ng maraming ani or bunga. So single plant lang ito. Dito sa kabila, yung medyo malakas ang tubo, dito tayo magdi-detap. So itong punong ito, na-detap na natin. So kung titingnan natin, namumulaklak na siya. Pag detap natin, lakas ang tubo ng kanyang lateral. So advance na siya kung titingnan natin. So kung ating i-account ang kaniyang cluster is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 clusters ang kaniyang pwedeng magbunga. So na-detap siya last month yata ito na-detap. So preserve natin yung kaniyang vertical dahil ita-transfer i-graph natin sa yung mga loyal na kape. So ito ang pinaka sa detapping, ito ang pinaka ideal na height ng kape. So kung makikita ninyo, reachable lang height ng kape, mga 5 feet or 5.5 feet na pwede natin i-detap. So kailangan lang natin ng pruning shear sa pag-detap natin. So ang gagawin natin is kukunin lang natin ang kanyang top na So ito na ang detap. So kung titingnan natin, ang pagtubo ng kanyang hindi na pataas, dito na mag-transmit ang nutrients sa kanyang lateral. So expect natin na after natin naputol ito, hindi na ang growth pataas, hindi pahaba na dito na ang kanyang direction. So ito na ang vertical na ito, gagawin natin na sayon na i-graph natin doon sa loyal natin na kape. So tandaan lang natin na ito ang
posibleng pinaka-ideal na height ng kape sa ating iditap. So, Ay, ganun lang pala sir, kadali. Pinutol mo lang. pinutol lang ang top ng ano. Yun mga kapalaboy Yun po ang tinatawag na detapping. Partner, ang galing pala partner kasi dapat talaga eksakto yung height. Kasi pag bumababa pa siya masyado, may epekto din in the long Kunti lang run. yung lateral na branches. Branches ba yun? Lateral? Ito lateral. So, tandaan lang natin na ito talaga ang ideal dahil pag dito tayo mag-detap, mabiyak ito. At isipin lang natin na mga pencil size or matured na ang main stem na para hindi na ito mabibiyak. So, kagaya nito, kung titingnan natin, medyo malaki-laki na siya. Kung maliit pa or hindi maliit pa ito, mabibiyak ito, sir. Sayang. So, kung titingnan natin ang growth na 1 month itong naditap, so medyo malakas ang mabilis ang pagtubong ng mga lateral. Kasi nga eksakto sa edad. Saka ito partner, parang pag sinukat natin tong ito, lagpas isang ruler siguro mga nasa 15 na inches. 15 inches So yun po ang technique dito ni Sir Bob. Depende po sa inyo kung kopyahin nyo para at least po nandito sa mga younger generation natin na hindi pa nakapagtanim, yun po ang gagawin nyo. Dapat pumili ng napakagandang variety ng coffee seedling. Malaki ang beans, mahaba ang lateral. Ayun. At saka ito po mga idol, isa sa mga, kung napanood po yung unang video natin, ang pinaka-advantage nito is para sa mga harvester. Tama. Yes. Tapos ang canopy niya is advantage din. Tama. So ito po mga idol ang ating vertical na detapping at saka gagawin nating Scion for grafting. So yung lateral naman sir, pwede ba nating masample sila kung paano kumuha ng lateral para for grafting natin? So ito sir, sa grafting doon na natin i-explain sir para hindi mag-dried up. Okay. So bilisan na natin. Lilipat tayo doon sa area. So tandaan lang natin ang tamang oras sa pag-graft. Hindi doon lang tayo, hindi lalagpas ng 10 o'clock in the morning. Okay. Tapos 3 in the afternoon pababa. Dahil hindi magda-dry up yung mga sayo natin pag nag-graft tayo. Okay lang kung medyo kulimlim ang panahon, so mas mabuti. Pero ang ideal is hanggang 10 AM lang tayo mag-graft. Dahil field grafting man ang ginagawa natin. 10 minutes na lang po, mag-10 AM na. So bilisan na natin. Possible ba sir na ito din yung ating ito doon na natin makikita. Ito din yung lateral pala. Sige. Tara. Bilisan na natin, tatakbo na tayo sir. Bilisan natin papunta doon, baka mag-dry. So hindi pwedeng mag-dry. Hindi masyado. Pero ang technique nito, kanang balde tubig, i-submerge lang natin sa tubig para hindi magda-dry. Pag maramihan. Okay. Kaya gali Japon ng dito. Kaya labi ko diri na magkuha mga muniho. Hindi gali. Amo lang itong dito. Dito. Okay. Tapunin lang pre kung sige pa pre. Pero sa multiple dito, hindi tayo. Lumos pero Dito na tayo. So prepared na ang ating mga vertical na pinatubo natin. So ang system sa pagkuha ng sayon, ito lang. Tanggalin natin ang mga lateral. So hindi natin itatapon. So ito ang lateral ng ating stem. Uubusin sir. So sa experiment ko, talagang ginagamit ko yung pinaka-top niya. So sa aking experience,
ito ang nangyari. Ang top na stem niya, hindi ko na ginamit ko din. So mga 2 months itong nag-graft. Kagaya nito, grafted din ito. So ito ang gagawin natin. So sir, putulin natin hanggang dito. So para sa kanang vertical na gawing sayon dito at saka ito. So tatlo. So hindi natin isasaga dito dahil madaling madry up. Dito lang tayo sa above sa kaniyang lateral. So tatlo. So apat. Apat na pwedeng gawing sayon na ita-transfer natin. So sa pag-graft, titingnan natin kung ano ang compatible na vertical na ating i-graft. So mayroon siyang same size, at saka kung hindi tayo makakuha ng same size, siguraduhin natin na may connection sa isang side na xylem or phloem na kanyang para mabuhay siya. So ito na. So sa grafting, magka-compatible sila. So ito ang ating i-graft. So putulin natin. So putulin natin dito. So sa grafting, itong ginagawa, ito ang gamit natin, forming shear. Mayroon tayong grafting knife na hindi masyadong na-maintain pero walang problema. So ang gagawin natin, ang uunahin natin para hindi mag-dry up, dito tayo sa kung saan natin ilalagay ang ating i-graft. So titingnan lang natin na compatible ang kaniyang position sa ating sayon at saka sa stock. So kung titingnan natin, ito ang kaniyang pinaka center. So konti lang. So mga 1 inch. Dito na sa sa kaniyang sayon na kung kuan, ganito ang proseso. So titingnan lang natin na talagang medyo manipis ang sa baba na part at equal. So ipapasok natin siya dito sa ating so ito na. So titingnan natin na ang kaniyang talagang ito talagang yung saan tayo naghiwa doon hanggang doon natin ipapasok yung yung sayon. So kung titingnan natin, dapat naka-connect yung yung xylem at phloem or yung sa kanyang balat, talagang konektado. So titingnan natin. So ang gagawin natin, wala man tayong grafting tape. So ito lang ang pangbalot natin na cellophane. Dahil kung may grafting tape tayo, mas madali lang, pero wala, naubos ang grafting tape natin. Ito lang ang gagawin natin. So atin itong lalagyan ng cellophane. So make sure na nakakuha ng kanyang xylem at saka phloem. So i-firm natin. So ito na. So babalutin natin siya. So para hindi makapasok ang tubig, lalagyan din natin ito ng ice wrapper. So para madali ang pagbalot ng ice wrapper, ang gagawin natin, hahatiin na natin sa dalawa ang
pinaka-top nito. So babalutin natin ng ice wrapper. So medyo mababa lang. So sa pagpasok ito. So bakit dinilagyan na natin ng cellophane para hindi ma-dried up at hindi mag-evaporate yung mga liquid na ipuproduce. So babalutin natin. Magkakaroon ng moist, sir. Moist. So babalutin natin ito. So kung titingnan natin na itong technique na hati natin ng ice wrapper para ma-firm natin ang secure ng So tingnan natin, ito mas madali lang. So kung titingnan ninyo, after 40 to 45 days, ito na ang mangyari, sir. So ang ginagawa natin, yung takip na silupin, kung titingnan natin, buhay na siya. Pwede tanggalin, sir? Pwede tanggalin. So para ma-firm siya na ma-secure talaga, yung ginamit ko na ito, grafting tape ito. Tape talaga. Ito ang yung kinap mo, kinat in half. Kinat na sisilbing vacuum sa ating na-graft. Para hindi ma-dry up. Para hindi ma-dry up. So Yes. after na magtubo, ito galing ito dito. Yes. Tapos kailan lang right time na okay lang So po. kung ito, Right time na pagtanggal nito. kung titingnan ninyo na pagtutubo na ang sayo natin, so right time na natanggalin natin itong silupin nito. Parang mayroon na siyang antog na. Parang ganito. May shoot na siya. Ito. Shoots. Bago Yan. pala ito. Tanggalin na. So multiple ang ginagawa ko dahil ibang klase ito na galing na sayon. So i-control ko lang ang lateral dito at saka ito na magpo-pollinize. So ang kaping ito ay loyal talaga kagaya ng sa doon so baba. So para ma-firm ang kaniyang ang ating inilagay na sayon, double ko. So try lang natin ito ang ginagawa natin kagaya sa ibaba. So tinakpan natin ng ice wrapper. Okay po. Ito na, kinuha ko, tapos i-double ko dito para talagang Secure. secure. Ito, partner, may na-remember ka ba, partner? Ako, na-remember natin. Si Sir Bob, may technique na tayo na interview dito. Pero hindi siya ganito prutas. Ito naman sa atin ay bougainvillea sa General Santos City. Pero kung ito, parang double securing sa ating sayon na para hindi talaga magdadre ito. Yun ang pero importante. ang simple, ang technique yung ice wrapper, hatiin natin into half. Para madali lang tayong mag-tie. Ayan, mga kapalaboy. So ito po mga idol is usapang vertical grafting. Yan, tama. Usapang vertical grafting. So kanina mayroon tayong mga sana yun. Ito sir. ito na. So ito yung mga sayang man ito. Ito na ang ating primary lateral na kinuna natin ng sayon. Gagamitin natin itong isang kung baga mapuslan or sa mapakinabangan. Useful. Dahil po ito ay mataas yung yield niya. Itatapon na ito. Kung hindi natin gagamitin. So try ko lang na gawa natin ito ng grafting vertical and lateral lang ating i-insert. So may trial na tayo dito. So ito na. So kung titingnan natin, isa lang or dalawa lang ang pwede nating i-insert dito. Kung pwede, isa lang, pero hahanap tayo ng medyo malaki-laki. Ito na. Sige, ito na. So dalawa lang ang pwede nating mailagay dito or tatlo nga, sige. So gagawa natin ito. So importante, kukunan natin siya ng dahon para makonsentrate ang yung mga liquid na magtra-transmit. So ito tatanggalan lang natin. So dalawa
pwede tatlo. So, ang sukat natin, dahil ang pangtakip natin ice wrapper lang, so dito ang ice wrapper pwede na. So, ito na. So, ang first na gagawin natin, uunahin natin ang paghihiwa ng sa vertical na saan natin siya ilalagay. So, dito. So, dito naman sa isang gilid. Dahan-dahan lang. So, dito naman sa kabila. So, hindi na masyadong prepare ang mga gamit ko, pero ito ang ginagamit ko. So, tatlong side na pwede nating lagyan ng ng ating vertical, ng ating lateral. So, ang ating lateral, kagaya ng ginagawa natin sa vertical quad, atin din siyang gagawa ng ganito. Tapos one side lang. Pwedeng two side din siya, pero medyo hindi siya pantay kung titingnan. So ilalagay natin dito. So kung titingnan natin, kagaya din kaganina na xylem to phloem din ito, kung titingnan ninyo, yung balat at saka balat ay talagang magdidikit. So, yung isa naman, so constant practice lang mga kapalaboy para ma-enhance ang ating grafting technique. So ito na. So dito din isa. So kung titingnan natin sa kwan, talagang xylem to xylem lang tayo. So ito din. So importante na ma-insert lang natin siya, tapos ito, ganito. Yung saan natin siya ilalagay lang natin dito. Hindi na siya, ito na, dito lang. So dito din siya isa, magkatabi lang sila, pero ang kinukunan natin na talagang ito firm na. So ang ito dahil hindi masyadong firm, so babalutin natin siya ng silupin, pero titingnan natin kung nagka-connect ba ang xylem to xylem. So naka-connect na. So hindi lang masyadong seryosohin, dahil kung mamamatay ito, pwede pa tayong gagawan ulit dito. So ito na. So ma-firm na siya. So ito na din, idudubo lang natin siya dahil so other technique lang na pwede natin gawin sa ating farm. So itatry lang natin para tayo mismo ang mag-observe kung ano ang kalabasan. So wala tayong grafting tape. Naubusan tayo ng grafting tape. So para maging firm siya, i-double natin. Dahil ang vertical to sayon, talagang medyo kailangan ng dapat firm talaga, or talagang
say in terms sa medyo fix talaga. So tapos na. So lalagyan natin ng cellophane, spindle wrapper din. Tapos same na babalutin natin. So babalutin natin para hindi siya mag-dried up. So ito na, nabalot na siya. So dito, kung titingnan natin dito sa kung saan siya pwedeng hindi mabaluktot ang inilagay na sayon. So ito na. So sa pagtali, ganito lang para madali lang natin na itatali ito and ganyan. So tapos na. So ang result ng ito na, sir. Ayan mga kapalaboy. At pinagpawisan si Sir. Ayan, so medyo actually po thankful tayo dahil nga tinuruan tayo ni Sir Bob. Partner. So ito po mga idol is the vertical grafting. At saka ito yung lateral grafting. So sir, kasi po ito po mga idol is tested and proven na po ni Sir Bob. Pwede mo makita yung mga result na mo daw na result. Ayan, may result tayo. Ito po ang ating demo. Ito na ang result ng ating ginagawa. Yes, so punta natin dito. So 3 weeks ito. 3 weeks. 3 weeks ito. So kung titingnan natin, vertical ito. Vertical, yes. Nag-insert tayo ng Lateral. lateral. So buhay na siya. Buhay na buhay. Tatlong piraso. Tatlong piraso. So ito yung vertical na sayo na ilagay natin. So kung medyo marami ang vertical na tumubo, wag lang, hayaan lang ko lang yan dahil gagawin kong sayon ito. So dahil malimit lang ang hybrid natin na similya ng high yield na galing pa ng ibang bansa sa Thailand. Magpapasalamat tayo sa Nestle dahil sila po ang nagbigay na ang hybrid na Thank you. seedling sa atin. So thank you, Nestle. So ito po, experiment ko lang po ito. So yung kanina hindi natin kinat yung pinakatap. So ito ang nangyari. Dahil hindi man ako tinuruan na gawin itong sayon, pero nag-experiment ako, buhay na buhay. Okay. So ito na ang nangyari sa After 6 months. 6 months ito. Ito ay 3 weeks yan. So ito naman 6 months to. 6 months na vertical to lateral. So kung titingnan natin, lateral ito. So kung ito ang magbibigay ng bunga, kung ang growth ng lateral ay ganito, talagang mag-expect tayo ng early fruiting ng ating sayon. So kung titingnan ninyo sa ginagawa natin kanina, ito lang sa kabalot, pero ma-fix din yan. Hindi lang natin tatanggalin ang silupin na ito dahil ito pa ang mag-fix. Yes. So walang problema. So meron na tayo nakaproduce na, sir, yung nakapag ano na. Yun na ba yung ito pa ang experiment ko. Ito pa. Ito pa. So sa mga vertical dati, sa vertical yung sa una natin nakita dun sa ibaba, yun na ang nag-produce na nagbunga na talaga within 1 year and 4 months. Ayun. So ngayong darating na November o last week of October, harvest na tayo. Grabe, galing. So advantage yung grafting dahil upgrading tayo sa pagbibigay ng maraming bunga ng kape. So kung ito lang ang ating performance ng ating low yield na variety, pag hindi natin ito in-upgrade, talagang ito lang harvestin natin rin in harvest season, one harvest season. Kung isipin natin, isang buong taon yan na ito lang ang aanihin natin. So sino ang hindi ma-discourage kung ito lang. Pero pag maraming bunga, talagang mainggan tayong mag-kape. Dahil ang bunga ang nagbibigay sa atin ng kita. Tama. Ayan. So yan po mga idol, sana nasundan nyo po mga idol. Ito yung ating tinatawag na die tapping. At saka ito na yung dalawang uri ng grafting. Vertical grafting at saka yung lateral grafting. So yung pangatlo po natin mga idol na isa sa mga discarded partner, diba, ni Sir Bob, is yung multiple planting. So sir, pwede mo bang ma-explain kung ano yung multiple planting, dahil alam ko po na masusundan talaga nila yun.
ang multiple planting, ito po, gagaya nito. Sample lang ito na ito ang ito ang isa sa local wow na ating kinukunan ng sayon. So kung titingnan natin, isang puno lang ito. Pero kung bibilangin natin ang main stem, aabot siya ng hanggang 10, mahigit pa. Pero wag kayong mag-alala dahil nutrients na competition yung vertical, pero ito po ang kinukunan ko kinukuha ko itong mga vertical na ito para i-transfer sa ibang puno. So kung i-compare natin ang bunga nito at saka bunga nito, malayo talaga. So kung sa multiple planting, isang puno lang nagpuproduce ng maraming bunga, how much more kung 3 puno ang itatanim natin sa isang hill. So take note lang na ang kaping robusta ay 22 chromosomes lang. Need of many strains of robusta to fertilize the flower para maging bunga, to pollinate. So yung flowers na pinoproduce ng kape, pag hindi ma-pollinize ng maigi, talagang hindi magbubunga ng maayos. So kagaya nito na loyal na klase, so ito lang ang kanyang kapasidad sa paghatag ng bunga. So malayo sa upgrading natin. Yes. So yung sinabi ni Sir na times 6, pwedeng mangyari yun. Basta alagaan at susundan natin at ating pag-aralan ng ating mga tanim. At saka i-upgrade. So, Partner, ito Sir Bob, tanong ko lang kasi itong pag multiple kumbaga planting na sinasabi mo, ito naman 10. Yung mga kapalaboy natin, gusto nila sigurado nagtatanong din sa isip nila, pwede naman pala 10, bakit 3 lang? 3 lang ang sa akin dahil pwede naman din paramihin kung gusto. Dahil sa isang puno, pwede tayong magpadami ng vertical. Yes. So at least may choice ka. Kung sa 3 puno na itanim mo, kung sino ang nagbibigay ng maraming bunga, yun ang pwedeng paramihin mo. Okay. Pag maglabas ng vertical, i-arrange mo lang, tingnan mo lang kung ano ang system ng canopy or ang structure ng kape mo, tapos ikaw na ang mag-manage. So ang sa atin sa 3, marami magpo-pollinize siya yung ibang klase na kape, tapos pwedeng paramihin kagaya ng isang puno lang, pero ang kanyang performance ito lang talaga. Pero pag tatlo ang tinanim mo, kung baga nag-expect ka ng 100% na performance ng kape mo, pag 3 tinanim mo, expect mo 300% ang performance. Pag maganda ang resulta ng bunga ng kape na itinanim mo, tuloy-tuloy na yan. Pero pag hindi, yung sa 3 tinanim natin na kape, pwede natin siyang i-upgrade through grafting. So may sarili na tayong puno na saan tayo mag-graft. Ayun, doon napapasok yung ating ginawa bago lang mga kapalaboy. Partner. So by triple planting, talagang marami kang pwedeng gawin sa puno ng kape mo. At saka hindi na masyadong yung pagbunga ng kape mo is talagang siksik ang bunga. Kung ang daming bunga, dahil lahat ng flower niya ay na-pollinize dahil may other tree na mag-pollinize. So tandaan lang, 22 chromosomes. So ang kape is very need of other pollen trees. Dahil may na-share na ako na isang partner na isang klaseng puno lang ang kanyang tinanim dinala sa Zamboanga. So nagbabalik siya bakit hindi nag-perform ng bunga, dahil isang variety lang ang natanim sa kanyang field. So dito sa akin, kung magtatanim ka ng kape, kung may old trees ka or may old farm coffee ka, dapat mag-introduce ka ng other coffee trees na pwedeng mag-pollinize sa buong kapihan na compatible, na pwedeng magbigay ng pollen sa iyong kape at saka yung hybrid na klase ng kape na nandyan sa farm mo, para yun ang kukunan mo ng sayon. So mas mahirap kung wala kang high yield na klase ng kape sa farm mo, kung kukuha ka pa ng sayon sa ibang farm. So noted na hindi masyadong mainit, 10 o'clock lang tayo mag-graft. So possible na mag-research kayo, or dito sa farm ko marami nang pwede ninyong kukunan ng seeds na magbibigay, punta dito. Ayan. So ito sir, mga idol, clarification lang, sa very short explanation, yung
tinatawag po namin na multiple planting is instead na isang puno ang itatanim mo sa isang hukay, 3 ang itatanim na seedling sa isang hukay. Iba't ibang variety. Yes. Sir, i-clarify ko lang, baka may mga follow-up question po sila. Yung triple planting po natin ng coffee sa isang hukay, ano yung distance po nun siya? So, tatalakay natin ang planting distance. So, dito sa observation ko at sa trial ko, ang pinaka-the best planting distance is 2.5 by 4 meters. Sa isang hektarya, mayroong 1,000 hukay or 1,000 tatamnan ng kapi. So, ang triple planting kasi, Yung distance ng 3, sir, ano yun? ang distance ng 3, pwedeng 8 inches, isa lang 8 inches apart. Triangular ang kwan para ang canopy niya is kagaya ng makita na picture natin kanina. So, yun lang. Partner, Sa 1 hectare daw, 1,000. oo, yun ang sukat. At Hill. saka 1,000 hills, 1,000. ordinary planting. Ordinary. Pero pag triple planting, 3,000. 3,000 po mga ito. Ang advantage ng triple planting ito kasi may infestation ng pest ang kape, tinatawag na borer, ng steam borer. Pag isa lang itananim mo, pag atakihin ng borer, sa isang taon, wala ka ma-harvest pag anatake Ubos niya lahat. kape. Pero may 3 ka, May hindi na dalawa pa. maubos lahat ang 3. Kung atakihin ang 2, may 1 ka pa. Tama. May sanding pa. Oh. Pero take note din na tayo na nag-alaga ng tanim, dapat natuto tayo kung ano ang nutrients na kailangan na ilagay natin sa kanyang kinakain. So pag maraming root system or maraming root na pwedeng mag-absorb ng nutrients, mas maigi, mas benefit siya. So mas maraming root system, mas maraming lateral, Mas malago. mas maraming bunga yield, na ibibigay. Lalo na kung upgrade tayo sa ating coffee seedlings. Ayan, partner. Sigurado mga kapalaboy, nasubaybayan nyo yun, yung mga technique ni sir. Kasi talagang ito ay multi-million mind na sinasabi nila. At sinishare sa atin, thankful tayo. Thankful din kayo mga kapalaboy. Next po na episode natin, partner. Yes. Alamin Doon na po natin. sigurado partner, yung ano nila partner, paano ba talaga magtanim ng coffee? Yun na yung next episode natin. Yes. Sasabihin ni sir, at yung mga sakit, pest and disease, ano yung gagawin? At saka yung mga nutrients na pinag-uusapan. Tama. So panoorin niyo po mga idol ang part 3 ng ating video at saka yung part 1 ng ating video. Oh, yun. So ito po is about die-tapping, grafting ng vertical at saka horizontal at saka multiple planting. Yun. So, ito na ang sagot kung paano natin padamihin ang bunga ng ating kape. Ayan. So, kung gusto kayong talagang makikita ang talaga ang ginagawa ko, punta kayo dito sa farm ko, tapos pwede tayong Libre magluto. kape. Libre kape. sir. Pero may entrance na. So, Kasi, ang farm ko is accredited as ATI learning site. So, salamat sa ATI at saka sa ating LGU na sila talaga ang nag-encourage sa akin na patuloy kong didiscoveryhin ang coffee farm na talagang maging successful. Oo. Technology. Ayun. So, itong ginagawa ko ito, sariling discovery ko ito. Oh, yes. So, sinishare ko sa inyo, matagal na panahon ang in-invest ko dito, pero thankful din ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng ganitong uri ng Knowledge and wisdom. So, salamat din sa Pinoy Palaway na nag-feature sa akin. So, talagang nagpapagod, naghihirap sila dito. So, salamat sa inyo, sir. You're welcome. So Salamat from din. South Cotabato po kami mga idol sa mga followers natin dyan. Matagal po kami and we came here sa Bukidnon to explore at saka alamin yung ating mga diskarte ng mga farmers. Ang totoong talagang bida talaga partner ito sila, ng mga farmers. Kaya partner, ang salute natin sa mga farmers, kagaya ni sir. Minsan lang tayo makakita ng mga farmer genius. Ayan, talagang totoo po mga kapalaboy. Sana po na sundan nyo yung mga sinasabi ni Sir Bob Barrio. Welcome kayo dito sa kanyang farm at sa susunod magiging agritourism na to. So, Dream. Ayan. Sana support din sila ng TISDA and maybe maraming mag-affiliate din dito ng mga students soon. Ayan, saka sir, baka kasi yung mga kapalaboy natin, yung mga sa ibang bansa, baka yung may mga investors, no, may magpunta dito, gustong ganito ganyan. Paano ba kayong ganun, sir? Willing naman tayo dahil lahat tayo may responsibilidad kung anong pwede nating maitulong at matulungan din tayo. Ayun, so ano lang, win-win situation yung kung gano'n. Ilalagay po namin ang contact number ni Sir Bob Barrio po mga Tama, idol. partner.
Yes. So ito po mga idol, ito na yung magtatapos yung ating episode dito sa by tapping, multiple planting at saka grafting ng horizontal at saka vertical. So proceed po tayo sa ating part 3 ng ating video. So sana abangan niyo po mga idol at saka panoorin. Ayan, don't forget to subscribe po ang channel po namin, ang Pinoy Palaboy, and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques dito sa pagpa-farm. At comment down below kung saan kayo, kung anong technique na meron ka dyan, at baka ma-feature natin partner, mapuntahan natin sila, so kita-kit sa farm nyo. Yes, and don't forget na i-like ang ating video, i-share para marami pang makapanood. Tama. So maraming salamat mga kapalaboy, maraming salamat kay Sir Bob Barrio. Mula yan dito sa Barangay Lantay, Pangantukan, Bukidnon Province. Kaway-kaway mga totoo mga Inday. Happy farming! Shout out kay Godard. Yan, si Bong. Andyan, nagbi-video. Di, pakita natin yung mukha ni Bong. Ayan, pogi. Ayos. Anak.